Hi guys! Magandang gabi. Welcome back po dito sa Gandara SRU channel. Andito na naman nga po ako, nagbabalikan, nag-iisa ninyo nagmamagandang collegiate tarbicads upang maghatid ng latest update and fresh happenings patungkol sa TVJ. Basta mga balita na may kinalaman po sa Itbulaga, sagot na natin yan. Ganon din sa mga balita sa loob at labas ng showbiz. Kaya naman, ano pang iniintay nyo? Sa mga hindi pa nakaka-subscribe dito sa aking channel, maaari lamang napindutin po ninyo ang subscribe button and the notification bell para maging updated at ma-notify ka sa susunod nating mga videos. Anyway, patungkol nga po mga collegiate tarbicads dito sa pagpapatunay na ginagawa po ng TVJ na fake news ang inilalabas pong balita, lalong higit ng mga bashers na wala pong ibang alam kundi siraan ng Itbulaga. So isang malaking supalpala naman po ito sa kanila sapagkat nasampulan na naman po sila ng TVJ. But before that, pag-usapan nga po muna natin ito pong inirereklamo ng ilan pong legit tarbicads sa TVJ or sa Itbulaga sapagkat hindi nga daw po nabibigyan ng anong tawag dito, sapat na exposure si Karen sa Itbulaga. So kung makikita nyo nga po dito mga kadarbicads, ayan, at meron pong mga pasong cover itong si Karen sa kanya pong social media account. Kahapon nga po ay ang kanta po niya ay Paubaya. So habang by Moira, habang siya po ay nagpa-piano, tumutugtog. So, very talented nga po talaga itong si Karen, ano. And dito naman pong sa kanyang latest, ayan, very active po siya sa kanyang social media account, ay nagigitara naman po siya. So, sa mga hindi pa po pala nakaka-follow sa kanya pong social media account, so verified naman po ang kanyang social media account, maaari po kayo mag-subscribe din sa kanya and i-follow para po bilang pagsuporta po natin sa kanya. So, kamakailan nga lang po, di ba mga kadarbicads, meron pong mga nagrereklamo na dapat nga daw po itutukan ng TVJ si Karen. Pati nga po, si Atasha Mulak ay nadamay pa mga kadarbicads sa kung saan porke daw ba anak ito ni Sherlyn Gonzalez and Aga Mulak, siya na lamang po parate ang parating isasalang at mas bibigyan po ng oras at pansin ng TVJ. Kung talent at talent lang din naman ang pag-uusapan ay pambato di umano nila si Karen. Bukod sa Gen Z ay isa din po talaga daw ito sa inaabangan po ng mga kabataan dito sa Itbulaga. Pero yun nga, hindi masyado daw natututukan. Pero masasabi naman po natin dito, marahil may mas malalim pong dahilan. Bukod kasi sa halatang medyo mahiyain, ito pong si Karen, nag-aaral pa din kasi siya. So ano ba naman pong malay natin sa mga struggles ni Karen, di ba? So hintay lang po tayo mga kadarbicads. Malay nyo naman po ay may plano ang Itbulaga for her. May nakaplano na po ang TVJ para po sa kanya. Anyway, ngayon naman, pag-usapan po natin, ito pong bagong post ng TVJ bilang panawagan po ni JDL at ng Itbulaga para po sa isang pamilyang henyo na mag-audition sa Gimme 5. Napakalaki po ng papremyo dito. Hindi ako nagkakamali, nasa 300k ang papremyo. Grabe, ang laki, di ba? So I guess mga collegiate tarbicads, bagay po dito, yung talagang mahihirap na pamilya pero talagang brainy. So ako masasuggest ko sa Itbulaga kapag nagbabarangay po sila, idamay na rin po nila ito, no, since di naman po sila umuwi agad. So ito ka na po nila sa kapitan. Kumain na po ng pamilyang matalino, mahihirap na matatalino, nalalaban po sa Gimme 5, diretso na rin doon ang audition para mabilis ang usad, 'di ba? Meron kasing pamilya na gustong-gusto, matatalino, gustong-gusto po mag-audition pero bukod sa wala naman silang pamasahe papunta doon, yung iba may struggle naman sa pagsisend ng video. So why not idamay na lang po or isa yon na rin po nila yung pa-audition sa barangay. Since iba-ibang lugar din naman po ang kanilang pinupuntahan. Anyway,
Narito nga po ang paalala ni JDL para sa mga gusto pong mag-audition. Pumunta lang daw po sa TV5 Media Center para po sa mga malapit sa studio. Wednesday to Friday, 3 p.m. to 5 p.m. Samantala, para naman sa mga hindi po carry ang mag-audition sa studio, meron po tayo via email. So, gimme5player@gmail.com. Diyan po kayo maaaring mag-send ng inyong video habang naglalaro po kayo ng Gimme 5. Pakilagay na rin po ng information kagaya ng pangalan, address, and contact details upang matawagan kayo ng TVJ kung kayo po ay pasok na maglalaro sa Gimme 5. Laro ng Pamilyang Henyo. So, upgraded po ngayon ang Gimme 5 na kinatutuwa po ng mga kadarwikans natin. Nakikita ko po yung comments nila, mga posts sa social media, sa Facebook, sa mga groups, sa X, na happy and pabor po dito sa pag-upgrade nila sa Gimme 5. And for sure, magliligalig na naman po ang bashers nito. Lalo na't nasampulan po sila ng TVJ sa pinagkakalat po nilang nalulugi ang Itbulaga at pilit po nila itong pinagpipilitan, pinagduduldulan sa publiko na lugi na daw ang Itbulaga. Kung mapapansin ninyo, napakalaki po ng papremyo dito. Doon pa lang sa sugod bahay nitong nakaraan, 80,000 pesos ang binigay po ng TVJ plus mga regalo. Grabe, ang laki po ng 80,000 pesos. Saan mo pupulutin yan? Basta-basta, di ba? And then, sa yung papremyo pa po nila dito sa Rewind, na comeback stage, napakalaki din, 40,000. Then, meron pa pong 20,000 sa mga hindi po mapipili. Tapos, ito, isang bagsak, 200k to 300k para po sa pamilya ng mga henyo. So, yan po ba ang matuturing na nalulugi? For sure, magliligalig na naman po. Magwewelga na naman ng mga bashers na yan. Kung ano na naman po ang kanilang sasabihin, maipagpilitan lang po ang kanilang gusto. Palibhasa, ang gusto po nila ay bumagsak ang Itbulaga. Kaya wala pa man din, eto po sila. At kiniklaim na agad-agad. So, baka po sa masyado po nilang binabagsak ang Itbulaga ay mag-bounce back po sa kanila. Hinay-hinay din, 'di ba? Lalo na't ang chika nila ay babalik po ang tape ink. So baka mamaya mag-bounce back po, wala pa man din pumunta na agad sa kanila ang karma. Anyway, sabi naman dito ni Vicky More, dapat nga nagpakita ng financial report ang Showtime. Pwes, maglabas din kayo para malaman din ng mga bashers nyo ang tunay na financial nyo para patas ang laban. Kaya nga panay po sila ng hirit sa Itbulaga. Masyado na po silang demanding, mga kadaway kinds. Akala mo naman ay kung sino pong mga may karapatan. Dinaig nyo pa ang BIR kung makapag-imbestiga sa mga kinikita. Grabe nga naman talaga po ang mga bashers na ito. So, pwes, hinahanapan nyo lang din ang Itbulaga. Bakit di nyo na rin hanapan yung Showtime para patas, no? Kaya tuloy, nadadamay din ang Showtime dahil din po sa mga bashers na yan or sa mga kapuso fans / ilang toxic na kapamilya fans. Ilan lang naman, di po natin nilalahat. Kasi marami pa rin naman po tayo nababasa ng mga matitino na kapamilya fans. Anyway, sabi naman ni Nora Lynn Cruz, so nga, sa Barangay Cinema Macdo, ang one of the sponsor. Well, given na si Maine has more than 5 franchise ng Macdo, pero kahit ganoon, why not? Sa kabila, di ba? Anyway, totoo po na si Maine may franchise ng Macdo. Pero one of her interviews, sinabi po niya na nagmamayari po ng McDonald's na yan, mga franchise, is yung nanay niya. So, kumbaga ay lahat po sila magkakapatid ay meron. Si Maine, umano lang po siya ng isa. Then, yung magulang po nila, nagpatayo ng patayo, tapos ipinangalan sa mga kapatid niya. Anyway, pwede rin naman na masyado lang humble si Maine Mendoza. Kaya isa lang yung kanyang inaangkin dito. Pero po pwedeng kanya yan lahat. Knowing na ang laki ng kanyang kinikita.
Anyway, speaking of pag-sponsor sa dalawang noontime, ayun na nga, given na si Maine Mendoza may-ari po ng McDonald's, tapos si Mama Pao is endorser din po ng McDo. Why not sa kabila nga naman, 'di ba? Kasi endorser din po itong si Vice Ganda. Pwede rin naman sila doon sa kabila. Pero mas pinipili po nila sa Eat Bulaga. So, kayo po ba guys, anong inyong masasabi patungkol dito? Pa-comment ka lang po sa baba. And of course, don't forget to click the subscribe button and notification bell for more updates.